Dito tayo mga bossing. Kay VP Sara. O yan, kasi si VP Sara pinayagan na makaalis at nandoon na siya sa dahig at makibalita lang tayo sa kung kamusta na si VP Sara and kamusta na yung kanyang ama diyan sa dahig. Pero ano ba, mag-agree ba kayo sa akin mga bossing na nakukulangan ako kay VP Sara in terms of yung pagtatanggol niya sa sarili niya? Kasi although alam ko na malayo pa naman ang eleksyon, pero don't you think na it's time for her to stand her ground? Sana nanonood ka, VP. Ito, sa akin lang ito. Ang daming bumabati ko sa'yo. Ang daming nag-collaborate to malign you, papangitin yung image mo, to pull you down, and at least yung iyong chances to win sa 2028 elections somehow or somewhat ma-scratch nila yung surface or even deeper than that. So, yung nangyayari ngayon na hindi mo pagsasalita, ang iniisip nung ilan, kasi may kasabihan tayo na kapag ikaw ay nagsabi ng kasinungalingan, so umpisa, hindi ka paniniwalaan. Katulad dito ni Trillanes, tingnan mo, for the past 10 years that he's been harping itong paninira sa inyo, walang naniniwala sa kanya sa 10 taon na yun. But dahil consistent siya, paulit-ulit siya sa sinasabi niyan, kahit ilang beses na siyang napahiya at hindi pinakinggan, tingnan mo ngayon, nagkakaroon siya ng following. Tingnan mo ngayon, may mga vloggers na nagpo-propaganda sa kanya. Tingnan mo ngayon, parang may mangilan-ngilan na naniniwala na sa kanya. That is because consistent siya sa paninira sa inyo. At ang isang bagay na inuulit-ulit mo, kahit na kasinungalingan ito, minsan nagiging totoo na ito sa pandinig ng tao dahil nga paulit-ulit niyang naririnig. Halimbawa, ako, sinabi ng nanay ko, pogi ako. Kahit alam ko namang hindi. Kahit sinasabi ng mga kaklase ko, hindi. Pero mas madalas kong naririnig sa nanay ko na pogi ako. Naniniwala ako na pogi ako. Alam mo yun? Kahit na may mga nagsasabi namang hindi totoo. So, ano ba yung sinasabi ko? Ang sinasabi ko is, ang daming nagpo-propaganda sa'yo. Hindi lang si Trillanes, buong kongreso nagpo-propaganda sa'yo. Tapos may mga vloggers pa silang binabayaran galing sa pera ng taong bayan para siraan ka. Pati mga artista, sports analyst, mga kung sino-sino, tinatarget ka. Ba't hindi ka sumasagot? Bakit napakalimitado ng mga sagot mo? Ako lang para lang sa akin, 32 million voted for you. Babanatan ka ni Luistro, babanatan ka ni De Lima, ilang mga politiko yan. Imaginein mo kung bawat banat nila, ilan man lang ang follower nila, ilan man lang ang constituents nila. Ganun lang karami yung nakikinig at naniniwala sa kanya. Ikaw, meron kang 32 million na bumoto sa'yo na naniniwala sa'yo. Imagine mo, bawat pagsagot mo kay Luistro sa katarantaduhang sinasabi niya, kay Ridon sa kagaguhang sinasabi niya, kay Leila de Lima sa mga kademonyuhan niya, 32 million ang reach nun. 32 million ang makakarinig nun. At 32 million yung matutuwa na sumasagot ka. Kaya ako, para sa akin, VP Sara, bagamat alam ko naman na hindi ikaw yan, hindi talaga kayo pala sagot Para sa inyo, kapag alam nyo kasinungalingan, hindi na sinasagot Kaya lang ma'am, may nako-convert itong mga sinungaling kahit papaano May pera silang ginagamit. Ikaw, wala kang gagamitin pera. Hindi mo kailangan magbayad ng vlogger para lang depensahan ka. Ako nga, dinidepensahan kita, wala naman akong bayad na nakukuha Hindi mo kailangang sabihan yung mga magpaawa sa mga Duterte supporters kasi sinusundan ka nila wherever you go. Kahit anong gawin mo, nagtitiwala sila sa'yo. Pero gusto din namin na marinig ka at makita kang sumasagot sa lahat ng kagaguhan. Binabardagol ka nito, magaling ka man mambardagol. Bardagulin mo rin sila. Imagine, kung si Luistro magsasalita ng mga quotes sa hawak ko ang beat, may mga ganun pa siya. Sabi ni Popoy, may mga ganun siya. Kung sasagutin mo yun, sigurado ako mapapahiya si Luistro. Bakit? 32 million ang makakanood nung sasabihin mo. Masasaktan talaga siya doon. Baka sa 32 million na manunood sa mga lahat ng mga sagot mo sa mga kabalbalan nila, mga taga-distrito pa nila yun. Diba? Kaya ako, sana sumagot ka. Huwag ka nang umiwas. Wala na isinugal mo na yung sarili mo Papaano, Madam Inday, kung ma-impeach ka, hindi ka man nakasagot? Kailan ka sasagot sa mga paratang nila sa'yo kapag pinulitika ka na ng Senado? Paano kung lumusot ito sa Senado? Tapos paano kung magkabayaran ng malaki at itong mga senador, magbago ang kanilang isip at iboto nila na ma-impeach ka? Paano na? Kailan ka sasagot sa mga sa'yo? O sa proper forum pa din?
Hindi na. Ang proper forum ngayon, social media. Kailangan, sagutin mo na lahat ng mga paratang nila sa'yo. Matalino ka naman eh. Wala namang katotohanan lahat ng mga sinasabi nila sa'yo. Oo, tsaka, kumbaga, ito na yung tamang pagkakataon, tatakbo kang presidente. Ngayon pa lang sinisiraan ka na nila eh. Maaga ka rin lang naman na-deklara, panindigan mo na. Banatan mo na sila ng banatan, bardagulin mo ng bardagulin, dyan sumikat yung tatay mo eh. Sundin mo na yung path na yun. Oo, para sa akin lang madam, sumagot ka sa lahat, wag ka nang umiwas kasi hindi mo na kayang iwasan itong pagiging presidente ng Pilipinas. So ngayon pa lang, ipakita mo na yung pangil mo. Gusto namin yung Inday Sara na nagmumura noong video press conference natin. Yung Inday Sara na pinagtatanggol yung kanyang chief of staff na si Madam, sino ba yun? Oh, yung kanyang chief of staff. Oh, yung pinagtatanggol mo at yung abogado na yun. Gusto namin makita yung ganong Inday Sara, mga bossing. Gusto nating makita yun. So Inday, dapat sumasagot ka na sa lahat ng mga katarantaduhang binabato nila sa'yo. Tawagin mo si Trillanes na, tanga yan, panakikinggan nyo pa yan. Si Luis Roy, putangin na, estapador nga yan, di mo dapat pagkatiwalaan yan. Ay, si Leila de Lima, nakulong nga yan dahil sa drugs, tapos pinakikinggan nyo. Alam mo yung mga ganun lang salita, maririnig yun ng 32 million, mapapaano kami, hay, salamat, sumagot din. Hindi yung kami na lang ng kami nakikipag-away sa social media. Hindi naman namin sinusumbat yun. Pero yung kami nakikipag-away, pero gusto rin namin sana na yung ikaw bilang pinagtatanggol namin yung, ay, salamat. Umano rin, sumuntok din. Gusto namin yung Inday Sara na yung nananapak ng sheriff, ganyan. Yung Inday Sara na nagmumura sa putang ina nyo. Oh, yung mga ganun. Yung Inday Sara na nagsabi na, puta, si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos, yung mga ganun. Gusto namin yung ganun na Inday Sara, hindi yung patwitams. Sa dami ng problema ng bayang Pilipinas, hindi namin kailangan ng Inday Sara na tweetams. Ang kailangan namin yung Inday Sara na, totoong Inday Sara na nananapak ng sheriff. Oh, pero pakinggan na ito, opinion ko lang yung, pasensya na ha, baka magalit kayo sa akin. You may disagree with me, you may agree with me, pero ito, yun lang yung aking laman ng aking puso dahil gusto ko talaga na lumaban si Inday Sara sa mga ito, mga hayop eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban.
walang